magandang umaga po uli. Ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty. So meron po dito sa ating property na pinarelocate po na 5.8 hectares na TCT title. So bali po ito ay may nilalaman pang nyug na nasa 700 kapuno daw po ng nyug ang nilalaman pa nito, sabi po na ni seller ano po. So bali ito po ay TCT title. So bali anak na lang po ang nagbibinta nito. So napakamura po ng property na pinabibinta sa atin ni seller na to na 5.8 hectares. So napaka ganda po ng pagkalupa niya. So meron po tayo dito mga mapapansin pa mga nyug na kagandahan pa po bumunga. So makikita po nyo sa aming taas ng screen ang aming contact number, ang WhatsApp and Viber po namin na andyan lang po sa taas ng screen. So bago ko po pasukin ang property na to, so like and follow na rin po ang ating YouTube channel, pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na murang property. So tara po, samahan nyo ako sa pag-ikot po sa property to na mapakita ko na po sa inyo yung pinakang pisto po ng kanyang pagkalupa. So dito po sa area to, ito daw po ay sabi nung anak, ito daw po ang mga nyug dito ay napaputol nila nung panahon po ng pandemic. Kaya ito po ay medyo sinukala na po. Dito naman po sa area to, mapapansin po natin ay napakarami pong nilalaman pang mga puno ng nyug. So ito na po ay dadaanan po itong area na to ng pinakang barangay road po siya. Going to Bicol daw po yun, tutuhog dun sa TR4 ng binutas ng diversion po dyan na TR4 kung tawagin po nila. Dito na daw po idudugtong yung barangay road na ito. Doon na ang dugtong niya sa may boundaryhan naman po ng Tagkawayan, Quezon. Yan, dito po sa area to medyo mataas lang po ang area, so medyo slope ng konti, pero ang pag-slope naman po niya ay banayad lang. Kung sa ano ba, hili anhayan, yan po. Yan po yung anhayan lang yung part na yan. So napakaganda po nito at ang mga nilalaman po ng nyug dito na mga bagong tanim pa nakalakasan bumunga. So napakarami pa po na nilalaman. So bali pupuntahan ko po, samahan niyo ako sa pagpasok po doon. Bali dito po yung mga Jimilinang yan. Yan po yung boundaryhan na po ano. Yan Jimilinang yan, dumiretso po ng bakod yan Jimilinan na yan, papunta naman po doon sa may pinakantaas na yon. So ito na po yung property na 6.4. Ito na po pinakikita ko sa inyo ito. Yan po maraming nilalamang nyug na yan. Yan na po yung sinasakupan ng 6.4. Mula naman po dyan sa may kahoy na yan, pag ganyan na po tayo. Yan po maraming produkto ng niyog na yan. Yan po ang sinasakupan ng 6.4 hectares. So napakaganda po niyan. Pinistuhan ko na po dito sa may pinakang taas nang mapasilip po na po sa inyo yung pinakang dami po ng nilalaman niyang produkto ng niyog. Yan na po yung 6.4. So nandito na po ako pumisto sa pinakang boundaryhan na po ano. Ito naman po karating nito, iba na po ang nagmamay-ari nitong malinis na property to. So ito po lang masusukal na ito, yung po na luluuban ng 6.4. Hindi na po tayo dyan maliligaw dahil may boundary na po. Yan po yung malaking puno ng Jimilina. Dumiretso po tayo hanggang dun po sa kabila, sa dulo po ng may ilog naman na pinakita ko sa inyo. Yan na po yung nadadala ng property na 6.4. Yan. Ito na po yung dinadalhan pa ng ating property. So kagandahan po nito ay napakalapit po nito sa bayan po ng Tagkawayan. Bali 25 kilometers lang po tayo, ay nasa bayan na po tayo ng Tagkawayan. So ang nakakasakop daw po dito sa property na ito ay Ginyangan, Quezon pa. 3 barangay daw po ang nakakadala sa boundaryhan nito. Santa Elena, Ginyangan at Calawag. Pero sa town proper po, ang pinakamalapit po nitong area ng property na ito sa Tagkawayan, Quezon. So samahan niyo po ako sa pagpasok po sa pinakang loob ng property na 5.8 hectares. So bali dito po sa area na to, medyo masuka lang po pero napakarami po na hardwood natin mapapansin. Yan. Ito po yung pinakang may overlooking spot ano po. Nandito na po yun. Sinasakupan pa ng ating property na 5.8. Yan po, kung mapapansin po nyo, ayan po yung mga nyuga na yan ay nasasakupan po ng property yan na pinabibinta sa atin na 5.8 hectares. Ano po? Po yung sinasabi ko sa inyo, nadadalhan po ng property na 5.8 hectares. So kagandahan po nito, kalakasan pa po bumunga ang ating mga nyug na mga kababaan pa po. Ayan po, kung nyo mapapansin po ay ngayon lang po siya nabunga at kalakasan pa po. Napakarami po nitong nilalaman. So meron po ako napapansin itong fruit berry.
Ito nga po palang property na ito ay meron tayong linya ng kuryente, cellphone signal, meron din po tayong source ng tubig na ilog. So napakaganda po nito. Para sa mga buyer po dyan, naghahanap ng ganitong property, pwede po natin itong gawing farm. Napakaganda po itong gawing farm. Ng bakahan, manukan, babuyan, pwede po to. So napakaganda po ng property na to. At ganda po ng pagkalupa niya. So akin pong papasukin yung pinakang boundaryhan po nito para makita po natin yung pinakang hangganan. Napakaganda po nito sa mga investment po dyan, ng mga retired na hanap na may mga edad na po. So ito na po yun. Mapapansin naman po nyo, kalakasan talaga, bumunga pa ng mga anyog. Yung iba pa lang po ay hindi pa nabunga. So dito po ay kalakasan na bumunga. At napakaganda po ng pisto ng kanyang pagkalupa. Yan. Ito na po yun. Iniikot ko na po sa inyong screen ng ating video na makita po nyo yung pinakang kagandahan po ng property.